Simulan na natin ng tunay na kwento. Walang eksaktong taon, lugar ng Bulacan. Itago mo na lang ako kay Waga sa pangalang Chad. Isa lamang akong nagtitinda ng kakanin na pinagkakaabalahan namang lutuin ng aking inay. Sa kadahilanang yun lamang ang aming hanap buhay noon. Dahil na rin sa katamaran at pagiging lasenggo ng aking itay. 3 lamang kaming magkakapatid na ako naman ang ikalawa sa aming 3. Hanggang sa isang araw ay nag-asawa na ang aking kuya. Chad, halika nga rito. Pagtawag ng itay ni Chad sa kanya. Bakit po, itay? Nag-asawa na ang kuya mo. Dapat ay maaasahan ka na rito sa bahay para naman matuto kang maghanap buhay. Simula ngayong araw na ito, sasamahan mo na ang iyong inay sa pagtitinda ng kakanin. Tugong wika naman ni Chad sa mga sinabi sa kanya ng kanyang itay. Opo, itay. Sasamahan ko po si inay. Mabuting bata itong si Chad na maaasahan sa lahat ng oras. Lalong-lalo na para makatulong sa kanyang inay sa paglalako ng kanilang panindang kakanin. Subalit hindi nito maiwasang magtanong sa kanyang inay patungkol na rin sa nangyayari sa kanyang itay sa madalas nitong pag-iinom ng alak. Inay, bakit po ganyan si itay? Halos araw-araw po nagiinom siya. Sa natatandaan ko po, inay, hindi naman po siya dating nagiinom. Pero bakit ngayon po? Aga-aga, alak agad ang hawak niya. Anak, pabayaan nyo na lamang itay nyo. Sa ngayon hindi nyo pa mauunawaan kung sasabihin ko sa inyo ang nangyari. Kung bakit nga ba siya nagkaganyan. Ayaw kong masaktan kayo, anak, ha. Kaya pabayaan nyo na lamang inyong itay. Lagi ko na lamang panalangin na magbago na siya balang araw. Opo, inay. Sana po magbago na si itay. Maya-maya pa'y umalis ng 2 mag-ina sa kanilang tahanan. Dala-dala ang 2 bilahong kakanin na nakalagay naman sa kanilang ulunan. Habang isa-isang binabaybay ang bawat tahanan sa kanilang lugar upang alukin ang kanilang panindang suman, pati na rin ang putot kutsinta. Bili na po kayo ng aming kakanin. Bagong luto lang po ito ng inay. Masarap po siyang magluto. Patuloy na inaalok lamang ni Chad ang kanilang paninda sa bawat tahanan na kanilang nadaraanan. Aling Ana, bibili po ba kayo? Bigyan mo nga ako ng 3 suman, Chad. Kanina ko pa kayong inaabangan mag-ina. Papaalis na sana ako, mabuti na lamang at napadaan na kayo. Kayo naman po, Aling Ana. Araw-araw po kami magtitinda para sa inyo. O ito po ang 3 suman. Marami pong salamat, Aling Ana, sa pagbili po ninyo. Muli nang naglakad ang 2 mag-ina. Hanggang sa masipat ni Chad itong si Aling Wilma na kanina pa silang kinakawayan sa di kalayuan. Nay, si Aling Wilma po. Siguro bibili po siya. Tinatawag po tayo eh. Sambit ng wika naman sa kanya ng kanyang inay nang makita nito si Aling Wilma. Anak, wag na wag kang lalapit dyan kay Aling Wilma, ha. Bakit naman po, inay? Ayaw niyo po nun may bibili po ng mga paninda po natin? Basta anak, makinig ka sa akin. Wag na wag kang lalapit dyan kay Aling Wilma. Hindi na pinansin ng 2 mag-ina ang pagkaway ni Aling Wilma. Dahil ayon sa sabi-sabi sa kanilang lugar na isa umano itong mangkukulam na pinasakitan noon ng kanyang itay sa kadahilanang ang kanyang tatay Ben ay isang kilalang manggagamot noong panahong hindi pa ito lasinggero. Nagpatuloy na lamang ang mag-ina sa kanilang pagtitinda hanggang pati sa bayan nakakaabot sila roon upang maubos lamang ang kanilang panindang kakanin. Sambit ng wika pa ni Chad sa kanyang inay habang nakakaramdam ng gutom. Nay, kukunti na lang pong natitira nating paninda. Baka po pwedeng makahingi po ako ng isa, Nay. Kumakalam na po kasi ang sikmura ko. Ay sige anak, kumuha ka lang dyan. Huwag ka na magpapaalam sa akin. Sige na't kumain ka na. Batid ni Chad na nagugutom na rin ang kanyang inay. Subalit tinitiis lamang nito na hindi kumuha sa kanilang paninda upang may maiuwing salapi sa kanilang tahanan. Maya-maya pa hinati ni Chad ang isang suman at inabot ang kalahati nito sa kanyang inay. Inay, hati po tayo. Alam ko po na nagugutom na rin kayo, pero kanina pa kayo nagtitiis dyan. Eto po, inay. Sabay na po tayong kumain. Muling wika naman sa kanya ng kanyang inay. Salamat, anak. Napakabait mo talagang bata ka. Pinagsaluhan ng mag-ina ang isang suman na hinati naman ni Chad sa 2.
Maya-maya pa'y naubos na ang kanilang paninda at namili na rin sila ng kanilang makakain para na rin sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa tahanan. Sa muli nilang pagbabalik, nakaharang na sa may pintuan ng kanyang itay na humihingi ng salapi sa kanyang inay upang may maibiling alak. Narisa, bigyan mo nga ako ng pambiling alak. Total naubos nyo naman yung paninda ninyo. Kanina pa ako naghihintay sa inyo rito. Ben, ano ka ba? Ang salaping kinikita namin ng iyong anak. Para yun dito sa pangangailangan natin sa bahay. At hindi yun pang alak mo. Ay naku naman Narisa. Alak na nga lang ang libangan ko para makalimot eh. Hindi mo pa ba ipapaubaya sa akin yon? Ben naman, maghanap buhay ka para sa pang-alak mo. Hindi naman kita pinipigilan dyan eh. Ang paghahanap buhay na ginagawa ko para sa anak natin. Huwag ka ng maraming daldal Narisa. Bigyan mo na lamang ako. Para naman manahimik na ako rito. At maya-maya'y makatulog na rin. Napilitan na lamang na mag-abot ng salapi ang nanay ni Chad upang maiwasan na rin ang gulo sa kanilang tahanan habang naluluha itong kumuha ng salapi sa kanyang bulsa. Wala naman siyang magawa noon pati na rin ang kanyang nakababatang kapatid kung di tingnan na lamang muna ang kawalang hiyaan ng kanyang itay sa pagkuha ng salapi para sa kanyang bisyong pag-iinom. Sambit na wika pa ng kanyang inay matapos makaalis ng kanyang asawa. Mga anak, halina kayo. Maghain ako ng pagkain para sa inyo. Ipinaghanda niya ng pagkain ng kanyang dalawang anak na sa mga kasalukuyang yon ay umaasa pa rin sa kanilang pangangalaga. Samantalang ang kanyang tatay Ben ay rumatsyada na sa tindahan upang doon ay gastusin ang pinaghirapan ng kanyang inay. Inay, sabay-sabay na po tayong kumain. Nasaan na po ba si Itay? Pabayaan nyo na muna ang itay nyo. Kumain na muna tayo. Malamang ay may sariling mundo yun ngayon dahil sa alak. Kinagabihan ay dumating na ang kanyang itay. Lasing na lasing ito habang dahan-dahang pumapasok sa kanilang tahanan na nanlalambot ang kanyang tuhod dahil sa kalanguan sa alak. Narisa, tulungan mo nga ako rito. Papasok na ako sa ating silid. Hindi ko na kayang umakyat eh. Baka naman pwedeng pakialalayan ako. Dali-dali namang nagtungo ang inay ni Chad upang alalayan itong si Ben na makarating sa kanilang silid. Yan ang sinasabi ko sa iyo Ben eh. Hanggang kailan ka ba magkakaganyan? Samantalang noon ay ginagalang ka ng mga tao rito sa ating lugar. Tapos ngayon, wala ka nang pinagkaiba sa mga tambay dyan sa labas na wala nang ginawa kung di mag-inom. Hindi na ikaw yung Ben na nakilala ko na wala nang inintindi kung di kami ng iyong pamilya. Subalit ngayon sarili mo na lang inaasikaso mo at wala ka nang pakialam sa amin ng iyong mga anak. Huwag ka nang maraming daldal Narisa. Tulungan mo na lamang akong makapasok sa ating silid. Nagising si Chad sa mga oras na yon dahil sa ingay ng kanyang mga magulang. Habang pinanunood niya lamang ang mga ito na nakaupo siya sa may pintuan ng kanilang silid. Sa mga oras na iyon ay hinahabol niya ng tingin ang kanyang itay na para bang may saloobin siya na hindi niya masabi dahil na rin sa pinangungunahan siya ng takot. Sambit na wika pa ng kanyang itay nang makita siyang nakatitig. Anong tinitingin-tingin mo riyan? Anong oras na? Bumalik ka na sa higaan mo. Pabulyaw na wika iyon sa kanya ng kanyang itay na para bang laging may galit sa mundo sa hindi malamang dahilan. Kinabukasan, maagang nagigib ng tubig si Chad ayon na rin sa pakiusap sa kanya ng kanyang inay dahil sa kinakailangan umanong panlinis para sa kanilang lulutuing kakanin. Habang ang kanyang tatay naman ay masarap pa rin ang pagkakahiga sa kanilang silid. Anak, Chad, pwede mo ba akong matulungan? Ipagigib mo naman ako ng 2 timbang tubig. Naubusan na kasi ng laman yung banga natin. Wala na akong may panlinis sa lulutuin nating kakanin. Sige po Nay, ako na pong bahala roon. Saglit lang po ah. Kinuha ni Chad ang 2 timba at dali-daling kumuha ng tubig. Hingal na hingal ito sa kanyang pagbalik habang inilalapag ang 2 timbang tubig sa harapan ng kanyang inay. Nay, ito na po ang tubig nyo. Tugong wika naman ang kanyang inay sa kanya. Maraming salamat anak sa tulong mo ha.
Hayaan mo mamaya, magbabaon na lamang tayo ng ulam at kanin para kapag nagutom ka habang nagtitinda tayo, doon na lamang tayo kakain. Isama na rin natin ang bunso mong kapatid. Wala kasing mag-aalaga sa kanya rito. Sige po inay, kayo pong bahala. Tulungan ko na po kayo sa paglilinis dyan. Matapos makapaglinis at makapagluto ng mag-ina, muli na nilang inilako ang kanilang panindang kakanin, kasama na rin ang kanyang bunsong kapatid. Araw-araw na naging gawain na iyon ni Chad, pati na rin ang kanyang kapatid, hanggang sa lubusan silang magbinata. At sa mga panahong iyon, ay hindi na nila kasama ang kanilang inay sa pagtitinda, nananatili na lamang ito sa kanilang tahanan, upang doon ay asikasuhin na lamang nito ang niluluto niyang kakanin. Isang araw sa paglalako ng dalawang magkapatid, may nadaanan silang mga puno ng bayabas, kung saan hitik na hitik sa bunga ang mga ito na kanilang pinagkaabalahang kunin. Kuya, napakaraming bunga rito. At ang lalaki pa. Hinog na nga ang iba oh. Tuwang-tuwa ka na naman, Boyet. Sige na, ilagay mo na dyan sa daladala nating basket para mapasalubungan natin si Inay ng bayabas. Siguradong matutuwa na naman ito si Inay. Paborito niya kasi ito eh. Wala namang nagmamay-ari ng mga bayabas na ito. Kusa na lamang itong tumutubo rito sa lupa. Habang abala sa pagkuha ng mga bayabas, hindi napansin ng dalawang magkapatid na nasa kanilang likuran na pala itong si Aling Wilma, na bigla namang nagwika ng, Nandyan pala kayong magkapatid, Chad at Boyet. Ano hong kailangan ninyo, Aling Wilma? Pasensya na ho dahil wala na rin kaming paninda. Kanina pang naubos sa paglalako namin. Sambit na wika iyon ni Chad sa tinaguriang mangkukulam sa kanilang lugar na si Aling Wilma. Hindi naman ako bibili ng paninda ninyo. Gusto ko lamang kayong makita ng malapitan. Kamukhang kamukha kayo ng inyong itay, lalong-lalo na ng kabataan niya. Subalit ngayon ay unti-unti na siyang tumatanda. Hindi katulad noon na isa siyang magiting na manggagamot. Ano naman hong koneksyon ng aming itay sa paglapit niyo sa amin? Wala na ho kaming pakialam sa kanya. Ang mahalaga para sa amin ay ang aming inay. Dahil magpanggang sa ngayon, sinusunog niya pa rin ang kanyang atay dahil sa alak. Muling wika pa ni Aling Wilma sa kanilang dalawa patungkol sa nangyari sa kanyang itay, kung bakit ito naging lango sa alak. Magpanggang sa ngayon ay hindi niyo pa rin pala alam na ang ikinamatay ng kanyang mga magulang ay dahil sa mga mangkukulam, na ang sinisisi niya naman ay ang kanyang sarili dahil sa hindi niya naagapan ng mga ito. Kaya itinigil niya ang kanyang panggagamot sa kadahilanang nakakaya niyang gamutin ang ibang tao. Subalit ang kanyang sariling kadugo ay hindi niya naagapan upang gamutin. Kaya naman magmula noon, naging lango na sa alak ang inyong itay na ikinatuwa naman ng mga mangkukulam. Wala na ho kaming pakialam kung ano pang nakaraan niya. Sa kadahilan ng ilang taon niya na rin kaming pinabayaan na nilisan ng aming tahanan upang mamuhay siyang mag-isa at iwanan ang kanyang obligasyon. Mabuti na rin yun dahil wala nang pabigat sa bahay at nabawasan na rin ang isipin ng aming inay. Hindi na malaman ng dalawang magkapatid kung nasa saan ang kanilang itay dahil na rin sa paulit-ulit na ginagawa nito noon. Kusa na lamang itong umalis sa kanilang tahanan at magmula noon ay hindi na nagpakita sa kanila na lubusan ng nagpakalayo-layo. Sige ho, Aling Wilma, uuwi na rin ho kami magkapatid. Maiwan ka na ho namin dito. Umalis na ang dalawa. Subalit umahabol pa rin ng tingin sa kanila si Aling Wilma na para bang may masamang gagawin. Natagus-tagusan ang pagtitig sa kanila habang nakangiti ito na para bang nangaasar. Tingnan mo kuya si Aling Wilma oh. Parang baliw. Tumatawa na ring mag-isa. Kanina nakangiti lang yan eh. Tingnan mo, tinatakpan pa yung bibig niya para may tago lang niya yung pagtawa niya. Anong uri ba ng tao itong si Aling Wilma? Parang may side sa utak yata ito eh. Pabayaan mo na siya, Boyet. Ipagpatuloy na lamang natin ang paglalakad. Habang binabaktas ng dalawang magkapatid ang daan patungo sa kanilang tahanan, may nakasalubungan silang isang matandang lalaki na may mahabang balbas at may daladalang tungkod. Sambit na wika pa nito ng kanilang madaanan. Magkapatid na Bertudes, hindi nyo ba alam na dalawa na ang dugong dumadaloy sa inyong katawan ay ang dugo ng malakas na uri ng manggagamot? Magandang araw ho sa inyo. Subalit hindi ho namin maunawaan ang mga sinasabi mo,
Ano hong bertudis ang tinutukoy mo? Wala ho kaming ideya patungkol dyan. At hindi rin ho kami isang manggagamot. Nagtitinda nga lang ho kami ng kakanin dito eh. Mukhang mali ho yata kayo na kinakausap. Sige ho, talis na kami. Saglit lamang iho. Kahit kailan na hindi pa ako nagkamali. Kung sino ang may malakas na espiritu sa kanilang katawan na may angking galing pagdating sa espiritual. Saglit lang lo ha. Hindi po talaga namin kayo maunawaan eh. Siguro po iba na lang yung kausapin ninyo. Maya-maya may daraan na rin dito. Sila na lang po kausapin nyo. Pasensya na po't nagmamadali na rin kami umuwi eh. Naghihintay na kasi sa amin si inay. Muli na lamang na naglakad ang dalawang magkapatid habang patuloy pa rin nilang sinisipat ang matanda hanggang sa lubusan na silang makalayo roon. Subalit sa hindi nila inaasahan, mayroon na naman silang isang matandang nakita at yun yung matandang nakausap nila kanina. Sambit na wika pa ni Boyet nang mamukhaan niya na ang matanda. Papaanong, kuya, di ba yan din yung matandang dinaanan natin kanina doon? Papaanong nandito na siya? Napakabilis naman yata niyang maglakad. Isa pa dapat madadaan siya sa atin bago siya makarating rito. Tugong wika naman ni Chad sa pagtataka ni Boyet. Wala rin ako ideya, Boyet. Pero mukhang kakaiba ang matandang ito. Yung matandang tinatawag nilang Ermitanyo kuya, ermitanyo yun. Tama, ermitanyo. Sa muling paglapit ng dalawa sa matanda, sa kadahilanang wala silang pagpipiliang daan kung di yung kinatatayuan ng ermitanyo. Mawalang galang na ho sa inyo. Sinusundan niyo ho ba kami? Hindi ko kayo sinusundan. Nauna pa nga ako sa inyo rito. Ito ang tatandaan nyo mga bata at itatak ninyo sa inyong isipan na magiging manggagamot kayo sa lugar na ito kahit na ilang beses pa ninyo itong tanggihan. Kinakailangan kayo ng inyong lugar. Lalo pat ang inyong itay ay matagal nang tumigil sa panggagamot. Kaya hinintay ko ang matagal na panahong ito upang ngayon ay magpakita sa inyong harapan. Isa ho ba kayong ermitanyo? Tanong na wika ni Chad sa matanda. Tama ka, isa nga akong ermitanyo at kinakailangan ko ang tulong ninyong dalawa rito. Lalo pat lalong lumalago ang samahan ng mga mangkukulam na kinakailangan ninyong dalawang puksain. Ano naman ho ang gagawin naming magkapatid? Tulad ng sinabi namin sa inyo, di ba? Nagbebenta lang ho kami ng kakanin at hindi ho kami albularyo o manggagamot. Kaya naman paano namin kakalabanin ng mga mangkukulam na sinasabi ninyo? Pulutin ninyo ang 2 libretang nasa inyong harapan. Kinakailangan ninyo yan sa inyong pag-aaral. Libreta? Wala naman ho akong makita sa harapan namin eh. Tiyan nga kuya, wala namang libreta eh. Nasa ilalim ng inyong talampakan ang maliit na libreta. Inialis ng dalawa ang kanilang talampakan sa lupa dahil sa mga oras na iyon na hindi naman sila gumagamit ng tsinelas sa kadahilanang hindi nga sila makabili dahil sa napupunta ang kanilang kinikita sa kanilang pagkain. Nasipat nila ang maliit na libreta. Kulay pula ang nakay Chad at kulay itim naman ang nakay Boyet. Maliit pa sa kanilang palad ang libretang iyon na hindi rin nila maunawaan ang mga nakasulat dahil na rin sa kakulangan sa kanilang pag-aaral. Papaano naming mababasa ito? Hindi nga kami nakapagtapos ng pag-aaral eh. Elementarya nga hindi namin natapos. Isa pa parang ibang lingwahe ang nakasulat rito. Ano ho bang klaseng libreta ito? Huwag na kayong masyadong mareklamo. Maunawaan ninyo ang nakasulat dyan. Kinabukasan ay simulan na ninyo itong basahin at ang libreta na mismo ang bahalang magpaunawa sa inyo kung ano ang mga nararapat ninyong gawin. Kung papaano kakalabanin ng mga mangkukulam. At hindi lang iyon, balang araw ay may kakaharapin pa kayong mga aswang na hindi rin pangkaraniwang nilalang na may kakayanang puminsala ng mga tao. Maunawaan nyo rin ang lahat ng yan mga iho. Ituloy-tuloy nyo lamang ang pag-aaral at palagi rin akong nakasubaybay sa inyo hanggang sa matutunan ninyo ang lahat ng mga nakalathala dyan. Huwag ninyong kalilimutang tawagin ang pangalan ko kapag kinakailangan ninyo ko. Ako si Lolo Anselmo, ang ermitanyong gagabay sa inyo magmula ngayon. Biglang nawala ang matanda sa kanilang harapan matapos nitong magsalita. Kuya, nawala na yung matanda. Saan na kayo nagpunta yung matandang yun? Tandaan na lamang natin ang pangalan niya. Anselmo raw eh. Oo kuya, Lolo Anselmo. Tawagin daw natin siya kapag may kailangan tayo sa kanya.
Naglakad na ang dalawang magkapatid patungo sa kanilang tahanan habang nasa kanilang kamay pa rin ang maliit na libreta. Inay, nandito na ho kaming dalawa ni Boyet. Anak, nandito lamang ako sa may kusina. Kamusta naman yung pagtitinda ninyong magkapatid? Maayos naman po inay at naibenta namin ang lahat ng paninda. Siya nga pala para sa inyo ito. Kinuha namin ni Boyet. Marami na kasing hinog na bayabas sa daan. Alam naming paborito mo ito eh. Maraming salamat sa inyo anak ha. Hindi nyo nalilimutan ang inyong nanay. Nakapaganda na rin ako ng pagkain natin. Halina kayo sa mesa at alam kong gutom na rin kayo. Inilagay na lamang ng dalawang magkapatid sa kanilang bulsa ang maliit na libreta. Bahagya nila iyong nakalimutan habang patuloy na kumakain sa pagkain inihanda ng kanilang inay. At nang matapos na nga nilang kumain, iniabot na rin ni Chad sa kanyang inay ang lahat ng kanilang napagbentahan at saka nagtungo ang dalawang magkapatid sa lilim ng isang malaking puno na nasa likuran ng kanilang tahanan. Doon ay bahagya nilang binuklat ang maliit na libreta. Binasa nila ang nilalaman nito at nung una nga hindi nila maunawaan. Subalit sa patuloy nilang pagbabasa roon, unti-unting ipinapaunawa sa kanila ng libreta ang nilalaman nito patungkol sa kinakailangan nilang malaman at matutunan. Kakaiba nga ang libretang ito kuya. Ngayon ay nauunawaan ko na kung ano ang bawat nilalaman ng pahina nito. Pareho tayo Boyet. Hindi nga pangkaraniwan ang libretang ito. Pati na rin ang matandang nagpakita sa atin kanina. Nagpatuloy silang dalawa sa pagbabasa hanggang sa hindi na nila napansin na hinahanap na pala sila ng kanilang inay. Chad, Boyet, kanina ko pa kayong hinahanap, nandyan lang pala kayo sa lilim ng malaking puno. Pwede niyo ba akong ikuha ng panggatong anak? Nakalimutan kong sabihin sa inyo na kumuha nga lang pala ako ng mga kahoy dyan sa labas para lamang makapagluto kanina. Alam niyo namang gigising pa ako na maaga bukas para makapagluto ng mga kakanin at hindi ko na problemahin bukas ang panggatong. Sige po inay, kami pong bahala ni Boyet. Boyet tara na, para naman hindi maghintay si inay. Mamaya na lang natin muling buklatin ang libreta. Nagmadali ang dalawang magkapatid patungo sa kagubatan habang may daladalang itak na kanilang gagamitin sa pagputol ng mga kahoy na panggatong. Kuya, doon tayo. Mas maraming natuto yung mga kahoy. Sa ilang oras nilang pananatili sa gubat, marami-rami na rin ang nakuha nilang panggatong. Maya-maya pa ay muli na silang bumalik at inilagay ang lahat ng panggatong na iyon sa kanilang abuhan. Siguro naman matutuwa na nito si Inay. Marami-rami na rin ang nakuha natin kuya. Oo naman. Tara, bumalik na tayo sa ilalim ng malaking puno. Muli nilang binasa roon ang libreta at sa bawat araw na dumaraan, patuloy na nag-aaral ang dalawang magkapatid na animoy parati silang naaakit sa pagbabasa ng libreta. Sa madaling salita, animoy tinatawag sila nito upang basahin at buklatin. Nagtataka na sa kanila ang kanilang inay na kung ano nga bang pinagkakaabalahan ng dalawang magkapatid na palaging nasa lilim ng malaking puno na nagbabasa. Chad, Boyet, ano yung nasa palad ninyo na parati ninyong binabasa? Tugong wika naman ni Chad sa kanyang inay. Wala po ito inay. Libangan lamang po namin eh. Hindi pa man siya tapos magsalita. Nakita niyang natutulog na ang kanyang kapatid na si Boyet na nakasandig sa malaking puno. Ay naku naman itong si Boyet. Ang akala ko nagbabasa pa rin eh. Inay, may papagawa po ba kayo sa akin? Pagtatanong ni Chad sa kanyang inay habang nakatingin lamang sa kanilang dalawang magkapatid. Wala naman anak. May naaalala lang kasi ako. Ganyan na ganyan kasi ang tatay mo noon na para bang may binabasa sa kanyang palad na hindi naman makita ng aking mata. Paano hindi makita inay? Ito ho. Ipinakita ni Chad ang libreta sa kanyang palad. Subalit hindi ito makita ng kanyang inay na silang dalawa lamang ng kanyang kapatid ang nakakakita noon. Huwag mo na nga akong pinagbibibiro anak. Sige na nga at maiwan ko na kayo dyan. Pagtatakang bulong pang salita ni Chad sa kanyang sarili patungkol sa reaksyon ng kanyang inay. Bakit kaya hindi makita ni inay ang libreta? Ako nga bang nagbibiro o siya? Bahala na nga. Nagpatuloy na lamang si Chad sa pagbabasa habang itong si Boyet ay nananatiling tulog. Makalipas ang ilang oras na pananatili nila roon, maya-maya pa'y ginising niya na si Boyet upang tulungan ang kanilang inay sa pagbabalat ng kamuting kahoy na kinakailangan sa kanilang kakanin. Boyet! Boyet!
Tinatawag na tayo ni Inay. Tama na yung pagtulog mo. Ay, kuya, napanaginipan ko si Itay. Malubaraw ngayon ang sitwasyon niya. Dahil na rin sa kapabayaan sa kanyang katawan. Pero hindi ko matukoy kung nasaan siya ngayon. Siguro kinakailangan natin siyang hanapin, kuya. Kailangan ng Itay ang tulong natin. Tugong wika naman ni Chad sa mga sinabi sa kanya ni Boyet. Tulong? Para saan pa? Noong mga panahong kailangan natin siya, naiisip niya ba tayo? At iniwan niya tayo rito. Hindi tayo ang kusang nagpalis sa kanya. Samantalang si Inay ang nagpakahirap para palakihin tayo. Sa totoo lang, Boyet, masama ang loob ko sa kanya dahil sa pagpapabaya niya sa atin. Halina kayong dalawa. Tulungan niyo na ako rito. Tara na, Boyet. Pangalawang tawag na ni Inay sa atin. Muli nang inilagay ng dalawang magkapatid ang libreta sa kanilang bulsa habang patuloy na binabalata ng mga kamuting kahoy na kanilang kailangan. May sariling tanim sila ng mga kamuting kahoy na nasa likuran lamang din ng kanilang tahanan kung saan nila ito kinukuha at inaani. Matapos nilang balatan ang lahat ng iyon, kinagabihan habang nakahiga ang dalawang magkapatid, mahimbing na natutulog itong si Boyet. Samantalang itong si Chad ay paikot-ikot sa kanyang kinahihigaan na hindi maiwasang isipin ng kanyang Itay sa napanaginipang iyon kanina ni Boyet. Kamusta na nga kayang kalagayan ni Itay at nasa na nga kaya siya ngayon? Kinabukasan ng umaga, kinausap ni Chad si Boyet at pinag-usapan nilang dalawa ang sinabi nito patungkol sa paghahanap sa kanilang Itay na kasalukuyan umanong nangangailangan ng tulong. Ipinalam nila sa kanilang inay na hanapin nila ang kanilang Itay na si Ben, subalit hindi ito sumang-ayon at tinutulan ng kanilang planong paghahanap sa kadahilan ng tahimik na umano ang kanilang buhay at hindi na nila kinakailangan ang kanilang Itay. Napabuntong hininga na lamang ang kanilang inay at ilang oras din itong nag-isip hanggang sa kinalaunan sumang-ayon na rin ito sa kanilang plano na hanapin ang kanilang Itay. At nang matapos na nga silang magtinda ng mga kakanin, humingi sila ng tulong sa matandang Anselmo at itinuro nga nito kung nasa saan ang kanilang Itay habang nag-iisa lamang sa isang maliit na kubong pinagtagpi-tagpi. Nang masulyapan nila ang kalagayan nito, payat na payat habang madungis ang kanyang pananamit. Sambit na wika pa ng kanyang Itay nang makita siya ng kanyang dalawang anak. Chad, anak. Boyet, patawarin niyo ang kapabayaan ko, anak. Ngayon ay lumalapit ako sa inyo at humihingi ng tulong. Tatay ka pa rin namin at hindi ka pa rin namin kayang tiisin sa kabila ng lahat ng ginawa mo. Sa totoo lang masamang loob ko sa iyo, subalit nang makita kita ngayon at ang kalagayan mo, ang lahat ng iyon ay nawala. Nandito kami ni Boyet para tulungan ka at nang muli kang makabangon sa buhay. Mga binata ng anak mo ngayon, Itay, at kayang-kaya na naming makatulong sa inyong dalawa ni Inay. Maraming salamat sa inyong muling pagtanggap sa akin, anak. Ipinapangako kong magbabago na ako. Kahit na nga ba huli na ang lahat at kahit papano'y matanda na ang inyong Itay. Hindi pa huli ang lahat, Itay. Habang nananatili tayong may buhay dito sa lupa, may pag-asa pa rin. Lalo pat muli na tayong magkakasama-sama. Niyakap ng dalawang magkapatid ang kanilang Itay habang patuloy itong umiiyak na pinagsisisihan ng lahat ng kanyang mga nagawang kamalian. Subalit nagulat ito nang makita ang matandang ermitanyong si Anselmo. Bakit kasama niyo ang matandang yan, anak? Nakikita niyo rin ho ba siya, Tay? Pagtatanong ni Chad sa kanyang Itay na hindi rin nakalampas sa ikatlong mata nito na makita ang matandang ermitanyo. Oo, anak, at kilala ko ang matandang yan. Isa sa malakas kong dating gabay na lumayo na sa akin magmula nung maging lasinggero ako at pabayaan ang mundo ng espiritual. Ginagabayan niya ba kayo sa pag-aaral ng karunungan? Opo, Itay. Sa katunayan siyang nagbigay sa amin ng 2 libreta. Isang pula at isang itim na pinanghahawakan namin ngayong dalawa ni Boyet. Pagbutihin niyo, anak, ang pag-aaral at mas galingan niyo pa. Hindi katulad ng inyong Itay na nagpabaya. Hindi lang sa mundo ng espiritual, pati na rin sa aking pamilya na ilang taon kong pinabayaan. Muli nang dinala ng 2 magkapatid ang kanilang Itay sa kanilang tahanan. Lumuhod ito sa harapan ng kanyang inay upang hingi ng kapatawaran sa lahat ng kanyang mga maling nagawa. Binigyan naman ito ng pagkakataong magbago ng kanilang inay na Risa na muli nang pinatuloy sa kanilang tahanan. Pagtatanong na wika naman ni Boyet sa kanyang Itay habang kumakain ito sa kanilang mesa at gutom na animoy ilang araw nang hindi kumakain.
Sige tay, kumain ka lang po ng marami para naman makabawi ng maayos ang katawan mo at muli na itong manumbalik sa dati. Siya nga pala tay, ito po yung libretang ibinigay sa amin ng matandang si Anselmo. Araw-araw po namin itong binabasa ni Kuya. Subalit nabanggit sa akin ni Kuya Chad na hindi raw ito nakikita ni Inay at hindi ko rin po alam kung bakit. Tugong wika naman ang kanyang itay na patuloy pa rin sa kanyang pagkain. Alam mo anak, bukas na ang inyong espiritual na mata at ang libretang inyong tangan-tangan ay para lamang sa espiritual na mundo na hindi kayang maarok ng normal na mata. At kahit ng ermitanyong si Anselmo ay hindi rin nakikita ng inyong inay. Sa kadahilanang ang inyong inay ay wala namang dugong bertudes. Pangalagaan ninyo anak ang libretang yan at pakaingatan at magpakabuti kayo upang hindi kayo iwanan ng mabubuting gabay na tulad ng matandang si Anselmo. Opo itay, pangangalagaan po namin ito ni Kuya at gagamitin rin po sa kabutihan upang makatulong na rin sa mga nangangailangan dito. Sige po itay, maiwan na po kita dyan. Pupuntahan ko na po si Kuya na nandoon sa ilalim ng malaking puno. Sige anak, at ipagpatuloy na ninyo ang pag-aaral. Matapos kumain ng kanilang itay Ben, inasikaso na yon ni Narisa. Binigyan ng malinis na damit at pinainom na rin ng gamot na kanyang kailangan. Makalipas ang ilang buwan, biyasa ng dalawang magkapatid sa paggamit ng nilalaman ng libreta. Habang ang kanilang itay naman ay muli nang nanumbalik ang kalusugan nito habang tinutulungan na ang kanilang inay sa paghahanap buhay. Itay, napakasipag nyo naman ho. Nagsisibak din ang kahoy ng mga oras na iyon ng kanilang itay na kanilang kinakailangan sa kanilang pagluluto. Kulang pa nga ito anak para kahit papano makabawi man lamang ako sa inyo, lalong-lalo na rin sa iyong inay na mag-isang nagtaguyod sa inyo nung mga maliliit pa lamang kayo. Siya nga pala anak, napapansin nyo ba na dumadami ang mga gabay nyo? Unti-unti silang nagsisipaglapitan sa inyo upang makipagtulungan. Oo nga po itay, sila na po ang kusang lumalapit sa amin. Mabubuting gabay po sila, lalo na yung isang diwata at kapre na lumapit sa akin kagabi. Huwag raw akong mahihiyang tumawag sa kanila kapag kailangan ko ng tulong. Pangalagaan mo sila anak, upang hindi ka nila lubayan. Lalo pat wala naman silang masamang intensyon sa inyo, maliban sa akin noon, na wala nang natira kahit na isang gabay. Dahil na rin sa mga kasalanan na ginawa ko. Di bali anak, masaya ako para sa inyong dalawang magkapatid. Isang araw ay may naligaw sa kanilang tahanan na isang lalaking may karamdaman na para bang lapnos-lapnos ang balat nito at mayroong tubig na lumalabas. Sambit na wika pa ni Chad nang makita niya ito habang papalapit sa kanilang tahanan. Oy Anton, kamusta ka na? Anong kailangan mo rito sa bahay? Bibili lang ako ng kakanin. Meron pa ba kayong natitira dyan? Hindi kasi ako nakabili kanina kaya ako na mismong pumunta rito sa inyo. Saglit lang Anton, itatanong ko lang kay Inay. Nagmamadaling pumasok si Chad sa loob ng kanilang tahanan. Sakto naman na may 2 suman pa roon na iniabot sa kanya ng kanyang inay. Eto Anton, sakto. 2 suman na lang talaga ang natira. Iniabot ni Anton ang bayad kay Chad. Hanggang sa hindi na napigilan ni Chad ang kanyang sarili at tinanong si Anton kung ano ang nangyari sa kanyang balat. Anton, anong nangyari sa balat mo? Bakit parang binuhusan ito ng mainit na tubig? Tugong wika naman ni Anton sa pagtatanong ni Chad. Noong nakaraang buwan lang ito Chad, nagmula lang ito sa kagat ng lamok tapos patuloy kong kinamot hanggang sa nagkaroon ng parang lapnos at hindi ko na napigilan ng pagdami nito. Pati nga hanggang sa likuran ko, sobrang kati na parang may mainit akong nararamdaman sa katawan ko. Magtitiwala ka ba sa akin kung gagamutin kita? Paanyaya ni Chad kay Anton upang subukan ang kanyang kakayanan. Sa kadahilanang may nakikita siyang hindi pangkaraniwan at hindi normal ang karamdamang iyon ni Anton na nagmula lamang sa kagat ng lamok at kumalat na sa kanyang buong katawan. Sambit ng wika naman ito sa kanya nang. Oo naman Chad, magtitiwala ako sa iyo. Gusto ko talagang gumaling. Nahihiya na nga akong lumabas ng bahay dahil sa karamdaman kong ito sa balat na kahit nga ang girlfriend ko nilayoan na ako. Okay lang naman sa akin at hindi ko siya masisi. Halika Anton, pumasok ka sa loob ng bahay namin. Agad namang napansin ni Boyet ang dalawa at sinundan ito sa loob ng kanilang tahanan. Dinatnan ni Boyet na nakaupo na si Anton sa kanilang kahoy na upuan at saka ito nagwika ng, Oy, pinakaunang pasyente mo yung kuya si Anton Mukhang mapapalaban kaya yata dyan. Hayaan mo kuya, nandito lang ako sa likuran mo. Aalalayan kita dahil hindi pangkaraniwan ang gumawa kay Anton yan. Papaanong hindi pangkaraniwan? Pagtatanong pa ni Anton sa kanilang 2 magkapatid.
Mamaya Anton, pagkatapos ng gamutan, ipapaliwanag namin sa iyo kung bakit nagkaganyan ang balat mo. Kumuha ng isang rosaryo itong si Chad at yun lamang ang ginamit nito sa pagpapasapi sa nilalang. Maya-maya pa'y nagbago na ang pananalita nito na kung dati ay boses lalaki, ngayon ay nagboses babae ito na ang kinakausap na nilang dalawang magkapatid ay ang espiritu na nagpapasakit kay Anton. Patanong na wika pa ni Chad habang tinatalian ng espiritong kadena ang buong katawan nitong si Anton upang hindi makapalag. Sino ka na nagpapasakit kay Anton? Bakit mo namang ginagawa sa katawan niya ito? Ano bang malalim mong dahilan? Gusto ko siyang magdusa sa panlulokong ginawa niya sa akin. Ako ang dati niyang nobya na ipinagpalit niya sa isang babaeng iniwanan di siya ngayon. Magmula nang nagkaganyan ang balat niya, nararapat lamang yan sa kanya sa kadahilanang hindi siya naging totoo sa akin na may natitipuhan na pala siyang iba at biglaan niya akong iniwan. Patawarin mo na lamang itong si Anton kung ano man yung maling nagawa niya sa iyo. Ako na yung nakikiusap para naman hindi na kita masaktan pa. Ilang minutong nanahimik ang babaeng nakasapi sa katawan ni Anton na para bang nag-iisip ito kung kakalasin niya ang lahat ng kanyang ginagawa sa katawan ni Anton. Muling sambit pa nito kay Chad na para bang may malubag na kalooban. Hindi naman ako masamang mangkukulam. Nagawa ko lamang ito sa kanya dahil mahal ko siya. Dahil mahal mo itong si Anton, tanggalin mo na ang lahat ng ginawa mo. Hayaan mo pagkatapos nito, sasabihin namin sa kanya na mahal mo siya. At malay natin, di ba? Magkaayos pa rin kayo. Pero siyempre wag kang umasa ha, dahil sa kabila ng lahat ng ginawa mo sa kanya, hindi natin alam kung may nararamdaman pa rin ba siya sa iyo. Sige, tatanggalin ko na lahat ng ginawa ko sa kanya. Ipangako niya na lamang sa kanyang sarili na hindi niya na muling gagawin ang ginawa niya sa akin. Para naman wala nang ibang masaktang babae. Dinampi-dampi ang balat nitong si Anton upang tanggalin ang lahat ng inilagay. At kung tutusin nga'y nakakadiri yung tingnan dahil sa parang naglalaway na ito at mayroon na rin kakaibang amoy. Sambit ng wika pa ni Boyet kay Chad. Ayos kuya ah, unang panggagamot, nadala kagad sa pakiusap. Oo Boyet, ganito palang pakiramdam na nanggagamot. Masarap pala siya sa pakiramdam kapag nakakatulong ka. Mabuti na lamang at mabait ito. Hindi mahirap pakiusapan. Hindi na kailangan makipagkumbate pa. Sa susunod kuya, ako namang pahawakin mo ha. Para naman maranasan ko rin. Oo naman Boyet. Sa ngayon kahit papano naunawaan na natin ang kahalagahan at pakiramdam ng panggagamot. Kaya naman pala sobrang na-depress si Itay noon nang mga panahong aktibo pa siya sa panggagamot. Maya-maya pa'y nasa maayos ng kalagayan nitong si Anton na pinakawalan na rin ni Chad ang espiritu na nagpapasakit sa kanya. Masinsinan nila itong kinausap at sinabi ang patungkol sa babaeng iyon na dati niya palang nobya. Anton, ngayon ay maayos ka na. May mga sasabihin ako sa iyong halamang gamot at yun yung kinakailangan mong ipangligo para tuluyang gumaling ang iyong balat. Siya nga pala, dati mong nobya ang nagpasakit sa iyo at alam kong alam mo ang nakaraan ninyo. Ang pangalan niya nga pala ay Erica. Pinapasabi niyang mahal ka niya at nagawa niya lang raw yun sa iyo dahil sa panlulokong ginawa mo sa kanya. Ngayon ay bawas-bawasan mo na yung mga dati mong gawain, Anton. Dahil wala naman talagang ibang babalikan yan kung di tayo rin na gumagawa ng hindi maganda sa ating kapwa. Payong kababaryo lamang yun, Anton. Nasa sayo pa rin ang pagpapasya. Basta ang mahalaga ngayon ay magaling ka na. Umuwing masaya itong si Anton na nalaman ang dahilan ng kanyang pagkakaroon ng sakit dahil na rin pala sa kanyang kalokohan noon. Maya-maya pa'y lumabas ang kanilang Itay sa kanyang silid at nagwika ito ng, kanina pa namin kayong pinakikinggan ng inyong inay. Habang nandoon lamang kami sa loob ng silid. Magaling ang ginawa niyo anak. Dahil ang panggagamot ay hindi lang para sa pagpapasakit ng gumagambala. Ginagamitan din ito ng puso. Lalo pat hindi naman talaga lubusang masama yung gumagambala na para bang napilitan lang siya dahil na rin sa pagmamahal niya roon sa lalaki na may mali rin naman palang ginawa sa kanya. Tama po Itay, napakagaling po ni kuya. Sa susunod ako naman ang hahawak para naman masubukan ko rin yung kakayanan ko. Simula na yan mga anak dahil ang unang ginamot nyo na yon ang siyang magpapakalat sa labas na mayroon na muling manggagamot dito sa loob ng ating tahanan. O ayan na Boyet, si Itay na mismo nagsabi ha, kaya huwag kang mag-alala. Ikaw naman ang pahawakin ko para naman magamit mo ang lahat ng pinag-aralan mo doon sa maliit na libreta. Makalipas lamang ang isang linggo, kalat na muli sa kanilang lugar na mayroon na nga muling nanggagamot sa kanilang tahanan. Kaya naman hindi mapakali itong si Aling Wilma na isa ring mangkukulam sa kanilang lugar.
na hindi naman ito maiwasang makibalita sa usap-usapan ng mga tao roon. Mukhang meron na uling manggagamot sa bahay nila Ben. At ang pumalit nga sa kanya ay ang dalawa niyang anak. Mabuti naman kung ganon. Kaawa-awa naman kasi dito sa ating lugar ang pinapasakitan ng mga mangkukulam. Walang kalaban-laban sa kanila ang mga normal na tao. Ay nandyan pala si Wilma sa gilid natin. Huwag kayong maingay. Patuloy lamang na nakikisagap ng balita itong si Wilma na kanina pang nakikinig sa kwentuhan ng mga tao roon. Maya-maya pa'y napadaan ng dalawang magkapatid na naglalako ng kanilang kakanin. Napakasipag naman talaga ng dalawang magkapatid na ito. Halika kayo iho. Pagbilhan nyo nga kami ng suman at nang may makain kami rito. Sambit ng isang matanda na kanilang nadaanan kung saan nandoon din si Wilma na minamatyaga ng dalawang magkapatid. Muling sambit pa ng matanda sa kanila habang patuloy na kumukuha ng suman. Mag-iingat kayong dalawa dyan kay Wilma. Alam nyo naman siguro kung anong uri yan. Siya nga pala mga iho. Balita ko na pagaling daw ninyo itong si Anton. Mabuti naman at pinasa na sa inyo ng inyong itay ang kaalaman patungkol dyan sa panggagamot. Matagal na kaming naghihintay sa inyo. Magmula noong tinalikuran ng inyong itay ang kanyang tungkulin. Si kuya po yun nakapagpagaling kay Anton. At isa pa po ay hindi naman po pinasa sa amin ng aming itay ang lahat po ng kanyang kaalaman. Bale, aksidente lang po ito na natagpuan namin si... Huwag mo nang pilit na ipaunawa, Boyet. Hindi rin nila tayo maunawaan. Ang mahalaga alam na nila na mayroong nanggagamot rito. Pinigilan na lamang ni Chad na ipaliwanag pa ni Boyet ang lahat sa kadailanang hindi rin naman nila maunawaan. Kayo po ba, Aling Wilma? Baka gusto niyong bumili ng paninda namin. Pag-aalok na wika ni Chad kay Aling Wilma na napangiti naman sa kanilang dalawa. At saka nagwika ito ng, Salamat sa inyong pag-aalok. Pero hindi ako bibili. Ganun ho ba, Aling Wilma? Sige ho, walang problema. Alis na ho kami. Sayang din ang oras para makapagbenta. Mag-iingat ho kayo, Aling Wilma. Napasimangot lamang itong si Aling Wilma sa mga sinabing iyon ni Chad na para bang pakiramdam niya pinag-iingat siya sa kanyang mga kalokohang ginagawa sa kanilang lugar. Nagpatuloy na sa paglalakad ng dalawang magkapatid habang patuloy pa rin nagbabahay-bahay na iniaalok ang kanilang panindang kakanin. Hindi pa man sila lubusang nakakalayo na nasisipat pa rin ni Boyet itong si Aling Wilma na para bang iritable ito sa kanyang kinatatayuan. Tingnan mo kuya si Aling Wilma parang baliw. Kamot ng kamot sa kanyang ulo. Tingnan mo nga yung buhok niya Sabog-sabog na. Napaghahalata tuloy siyang isang mangkukulam. Sigurado kong iritable yan sa mga sinabi ko sa kanya. Mag-iingat lang talaga siya sa atin. Dahil kapag may nagpunta sa atin na pinasakitan niya, may kalalagyan niyang si Aling Wilma. Kinahaponan ay muli nang nakabalik ang dalawang magkapatid sa kanilang tahanan. Dala-dala ang dalawang bilaong pinaglalagyan ng kanilang panindang kakanin. Kaagad naman nilang nasipat ang kanilang itay na nagbabayo ng palay para sa kanilang gabihan. Sambit na wika pa ng dalawang magkapatid habang tinitingnan ang kanilang itay. Itay, kami na hong dalawa ni kuya magbabayo niyan. Baka sumakit na yung likuran ninyo. Siya nga ho, itay. Kami na hong bahala ni Boyet dyan. Tugong wika naman ang kanilang itay, Ben. Hindi mga anak, kaya ko na to. Magpahinga na kayong dalawa roon. Kakagaling nyo lamang sa pagtitinda. Sige na mga anak, kayang-kaya na ito ng tatay nyo. Dahil sa pakiusap sa kanila ng kanilang itay, pumasok na lamang sa loob ng tahanan ng dalawang magkapatid. At doon ay hindi nagaksaya ng oras na patuloy na nagbasa ng kanilang libreta. Kuya, ganito pala to, no? Ganito pala dapat ang ginagawa. Lalo na kapag malakas yung nagpapasakit. Ang akala ko kasi kapag nakapasok na yung masamang espiritu, hindi na siya makakawala sa katawan. Yun pala, kailangan pang gamitan ng espiritual na pamako. Pati na rin yung espiritual na kadena para siguradong hindi makakapalag. Tama ka, Boyet. Yun yung gagawin mo. Maya-maya ay pumasok na ang kanilang itay habang daladala ang bigas na kanyang binayo. Siya na rin mismong nagsaing roon dahil na rin ang kanilang inay ay abala naman sa pagluluto ng kanilang ulam. Maya-maya pa'y unti-unti nang dumidilim ang paligid. Nagsindi na ng lampara ang dalawang magkapatid, subalit napapansin nilang lumalakas ang hangin sa labas. At hindi yun pangkaraniwan na para bang may isang malaking nilalang na nasa itaas, kaya nagkakaroon ng malakas na hangin.
Bulong na wika pa ng matandang ermitanyo sa kanila, pati na rin ang ibang mga gabay na may umaaligid sa kanilang isang nilalang. May maaga tayong panauhin. Umiikot siya ngayon sa inyong tahanan. Isang aswang lipad ang nagmamatsyag sa inyo ngayon. Itay, pakibantayan ho si inay ha. Wag niyo ho siyang palalabasin ng bahay. May maaga raw ho tayong bisita, sabi ng matandang si Anselmo. Sige anak, akong bahala sa inay mo. Boy, tara na. Harapin natin yung bisita natin. Nang malaman niya na nagkamali siya ng napuntahan. Sa kanilang paglabas ng tahanan, nararamdaman ng dalawang magkapatid ang kilabot sa kanilang braso habang patuloy na sinusundan kung nasa saan ang nilalang. Kuya, sa tingin ko nandito siya. Diyan sa may malaking punong yan. Diyan lamang siya nakakublay sa mayabong na dahon. Gamitan mo, Boyet, ng isang malakas na tigalpo. Tingnan lang natin kung magtagal pa siya dyan. Nag-usal ng mga inkantasyon si Boyet at iniihip iyon sa mayabong na dahon ng puno. Matapos ay may narinig silang animoy na saktan na naging dahilan ng paggalaw ng mga dahon. Sambit na wika pa ni Chad na napangiti sa ginawa ni Boyet. Sapul na sapul, Boyet. Tinitiis niya pa yung sakit. Maya-maya lang babagsak na yan. Hindi nga nagkamali ng hinala si Chad. Bumagsak ang nilalang sa lupa. Tatakbo nila itong nilapitan at kinausap patungkol sa pagpunta nito sa kanilang tahanan at bakit kinakailangan niyang magmatsyag. Napakabaho naman ito, kuya. Ganito ba talagang amoy nila? Parang isang buwan ang hindi naliligo. Ayon kay Tay Boyet, ganyan daw talaga amoy ng mga yan. O ikaw, tumayo ka riyan. Anong ginagawa mo rito sa tahanan namin? Nasaan yung tao na iyon nang makita ng dalawang magkapatid habang ni isang saplot ay wala ito. Dahan-dahang tumayo ang nilalang sa kanyang kinahigaan at isang babae iyon na may katandaan na at saka nagwika sa kanila ng, Kayo pala ang sinasabi na dalawang magkapatid. Nakakatuwa naman kayong tingnan. Sa napakamurang edad nyo pa lang, sandamakmak na ang gabay ninyo sa inyong likuran. Hindi mo sinasagot ang tanong namin. Anong ginagawa mo rito sa aming tahanan? Naparito ako sa inyong tahanan dahil na rin sa pag-uutos ng ilang veteranong mangkukulam na malapit sa aming samahan at pinasusubaybayan kayong dalawa sa akin. Bakit? Natatakot ba sila dahil may mga bagong sibol rito na maaaring pumuksa sa kanilang lahat? Pati na rin sa inyo. Kaya ngayon hindi kayo magkanda-ugagang obserbahan kami. Natatawang wika ni Chad habang kinakausap ang nilalang sa kanilang harapan. Papaano kung paslangin ka na namin ngayon? Anong impormasyon pa ang madadala mo sa kanila? Ang mga katulad ninyo ang dapat na hindi nagtatagal dito sa mundo. Lalo pat maraming napapahamak na tao dahil sa inyo. Bibigyan ka namin ng pagkakataon ngayon upang ipaalam sa mga kasama mong mangkukulam, pati na rin sa mga kauri mo na mag-iingat silang lahat sa aming magkapatid. Dahil uubusin namin kayo, lalo na ang mga sinasabi mong veteranong mangkukulam na pumaslang noon sa aming lolo at lola. Umalis ka na rito at baka hindi kami makapagtimpi sa iyo. Dahan-dahang naglakad ang nilalang papalayo habang nasa anyong tao pa rin ito na isang matandang babae. Kuya, dapat pinaslang na natin yun. Sa itsura at anyo niya pa lang, para bang marami na siyang pinipinsala, lalo pat kasamahan niya pa lang mga veteranong mangkukulam. Hayaan mo, Boyet. Sa susunod na makita natin muli siya, hindi na natin pagbibigyan ng ikalawang pagkakataon. Lulusawin kong kaluluwang namamagitan sa kanyang katawan na nagiging dahilan ng kanyang pagiging aswang. Sa muling pagbalik ng dalawang magkapatid sa kanilang tahanan, sinalubong sila ng kanilang itay habang may daladalang dalawang habak. Anak, isuot ninyo ito sa inyong bewang. Ito na lamang natira sa akin. Magmula nang iwan ako ng aking mga gabay. Kaya hindi ako magalaw-galaw ng mga mangkukulam. Pati na rin ang mga masasamang nilalang dahil sa tulong ng dalawang habak na yan. Alam kong bertudis na kayong dalawang magkapatid. Bata pa lamang kayo. Napapansin ko na ang katangian ninyo. Subalit ang habak na yan ay kargado ng iba't ibang uri ng bertud na maaaring tumulong sa inyo at magbigay proteksyon. Paano ka naman ho, itay? Kung sakaling pasakitan ka ng mga yan, wala ka man lamang nakalagay ni isa sa iyong katawan. Madali kang papasukan ng iba't ibang uri ng palipadhangin, lalo pat mga traidor ang kalaban natin. Si Boyet na lang ho ang bigyan ninyo. Total ay may gabay naman ho akong diwata na may mga ibinigay rin ho sa aking mutya na nakapaloob na rin ngayon sa aking katawan. Hindi tinanggap ni Chad ang ipinagkaloob sa kanya ng kanyang itay upang makaiwas ito sa kahit na anumang pasakit na maaaring gawin ng mga traidor na mangkukulam. Malugod na tinanggap ni Boyet ang isang habak at inilagay iyon sa kanyang bewang. Muling wika pa ng kanilang itay
patungkol sa muling pagpaparamdam ng mga nilalang. Parati kayong mag-iingat anak, hindi na nila kayo titigilan hanggat hindi nila kayo napapaslang o kaya ay hanggat hindi napapariwara sa mga gagawin nilang pamamaraan. Huwag niyo ho kaming alalahanin ni Kuya Itay. Hindi na ho kami mga bata, lalo pa ngayon na alam na namin ang lahat ng pinagdaanan mo dati na hindi pala ganun kadali. Kaya pala nawala ka sa iyong sarili nang mawala noon ang aming lolo at lola. Tama ng drama ninyong mag-ama, tinatawag na tayo ni inay para kumain. Makalipas ang 4 na araw, nagtungo ang 2 magkapatid na Bertudes sa pinakadulo ng kanilang barangay dahil na rin sa 2 maginang humihingi ng tulong. May karamdaman umano iyon na sa tuwing sasapit ang takip silim, nakakaramdam ng pangangati ang buong katawan habang may kasabay pang mataas na lagnat. Sa kanilang pagdating roon, may kaliitan lamang ang tahanan ng 2 magina, kaya naman sa labas na lamang nila ito ginamot. Nag-ipon-ipon ng mga tao roon na nakikinig at nagmamatsyag sa kanilang gagawin. Boyet, ikaw nang bahala dyan. Ako naman ang aalalay sa'yo. Alam kong kayang-kaya mo yan. Sinubukan ni Boyet ang kanyang kakayanan sa panggagamot sa mga oras na yun. Nagmustya ng kanyang mga daliri, sabay inihipan ng usal ang babae habang nananatili itong nakaupo. Maya-maya pa'y sumigaw ito na ikinagulat naman ng mga tao roon. Bitawan mo ko. Isa ako sa pinakamalakas na mangkukulam sa lugar na ito. Sambit na wika pa ni Boyet habang hawak-hawak ang daliri ng babae. Kung ikaw nga yung pinakamalakas na makukulam rito, nakikilala mo ba yung tatay naming si Ben na isa ring dating manggagamot? Kilalang kilala namin siya dahil kami ang pumaslang sa kanyang mga magulang. Ilan naman kayong malakas na mangkukulam? 5 ba? 10? O 20? Marami kami na pinagtulong-tulungan ng kanyang mga magulang, kaya namin napaslang ang 2 iyon. Kayo pala, ang matagal na naming hinahanap ni Kuya. Kami lang naman ang apo ng pinaslang ninyo at anak ni Ben na sinira ninyo ang buhay. Pagbabayaran ninyong lahat ng ginawa ninyo sa amin at tatawagin kong lahat ng kasama mo kahit na gaano pa kayo kalakas. Wala kaming sinasantong magkapatid. Sa mga oras na iyon ay nakipagtulungan na si Chad dahil alam nilang malalakas ang mga mangkukulam na iyon na may kakaibang proteksyon sa kanilang katawan na nanggaling sa mga demonyong kanilang sinasamba. Humingi na rin sila ng tulong sa kanilang mga gabay, pati na rin sa matandang eremitanyong si Anselmo upang alalayan sila roon. Kayo pala ang 2 magkapatid na sinasabi ng aswang na aming inutusan sa inyong tahanan. Hindi na nakapagtimpi si Chad at nakisabat na ito sa pag-uusap ng 2. Sambit na wika pa nito ng, kami ngayon, mabuti naman at pinarating sa inyo na kaming 2 magkapatid ang papaslang sa inyong lahat. Matapos makapagsalita ni Chad, tinawag na ni Boyet ang lahat ng kasamahan ng mangkukulam at pinasapi na iyon sa katawan ng babae. Marami na kayo dyan, tama ba? Lahat kayo ay sabay-sabay namin papaslangin. Walang silbi ang lahat ng galing ninyo at lakas kung nanggaling sa itaas ang mga salita na kaya kayong lusawin at sabay-sabay na ihatid sa impyerno. Sambit na wika iyon ni Boyet. Sabay kuha ng isang basong tubig na kinargahan ng orasyon. Ni hindi sila gumamit ng kahit na anumang espiritual na espada. Literal na orasyon lang talaga na ikinarga nila sa isang basong tubig. Matapos magusal ni Boyet sa isang baso, ibinigay naman iyon kay Chad at walang alinlangang kinargahan din ito ng orasyon. Matapos ay dahan-dahan nilang pinainom sa babae upang ang orasyon na ikinarga sa tubig ay kumalat sa kanyang buong katawan. Kung nasa saan naman nandoon ang espiritu ng masasamang mangkukulam. Kaya mo pa ba? Ang akala ko ba malakas kayo? Pero bakit parang namimilipit naman yata kayo sa sakit? Dahan-dahan kayong papaslangin ng tubig na yan dahil ang tubig ay buhay kung saan bininyaga ng Panginoong Jesucristo na tumubos naman sa lahat ng ating kasalanan. Magdusa kayong lahat dyan at maramdaman ninyong lahat ng sakit na ginawa ninyo sa mga tao. Lalong-lalo na sa aking lolo at lola na pinagtulong-tulungan ninyo. Sa mga oras na iyon ay hindi makapaniwala ang mga taong nanonood sa kanila kung papaano ang pamamaraan ng kanilang panggagamot sa pamamagitan lamang ng orasyon sa tubig. Kayong lahat ang buhay na saksi. Wala kaming ginagawa dyan sa babae, pero bakit siya nasasaktan sa pag-inom lamang ng isang basong tubig? Marahil ay marami sa inyo nakaranas ng pangkukulam sa lugar na ito. Huwag kayong mag-alala, ang iba sa inyo ay gagamutin namin. Subalit sa mga hindi naniniwala sa inyo, hindi namin kayo pipilitin. Pero huwag niyong kakalimutan ang sasabihin ko sa inyo na wala rin kayong ibang lalapitan kung di kami.
kapag walang nakitang sakit sa inyo ang doktor. Sambit na wika iyon ni Chad sa mga taong naniniwala sa kanila at sa ibang mga taong nanduroon na wala namang kapanipaniwala sa kanilang panggagamot habang patuloy pa silang pinag-uusapan. Wala namang katotohanan ng panggagamot ng dalawang magkapatid na yan. Tingnan mo't parang nag-iinarte lang naman yung babae. Paano naman silang paniniwalaan? Nagbebenta lang naman sila ng kakanin. Kaya para sa akin hindi naman kapanipaniwala. Ayon iyon sa naririnig ng dalawang magkapatid habang patuloy nilang ginagamot ang babae. Subalit hindi na lamang nila pinapansin at mas inuunawa na lamang ang mga ito sa kadahilanang wala silang nalalaman. Maya-maya pa'y nawala na ng malay ang babae at ginising na iyon ni Boyet na muli namang nanumbalik sa kanyang sarili. Maayos na bang pakiramdam mo? Wala nang nagpapasakit sa inyo. Kaya malaya na kayong mag-ina. Huwag ka na umiyak. Muli na rin manunumbalik yung katawan mo sa dati. Eto't muli kang uminom ng tubig para naman lubusan ka ng may masmasan. Sambit ng wika pa ni Chad kay Boyet. Alam mo Boyet, mas magaling ka pa kaysa sa akin eh. Wala pala silang binatbat sa iyo. Nagpapanggap pang malakas. Tubig na may orasyon lang naman ang katapat nila. Pinapalaki mo naman kuya ang ulo ko eh. Kung wala doon yung orasyon ay kinarga mo. Baka matagalan pa yun bago mapaslang. Naku, halika na Boyet. Totally, maayos naman na yung mag-ina. Siguro naman maaari na tayong umuwi. Daglian pang kinausap ni Boyet ang mga taong nandoon bago sila lubusang umuwi. Sa mga nakasaksi dyan sa pamamaraan ng panggagamot namin, maaari kayong magtungo sa aming tahanan upang makatulong naman kami sa inyo at hindi masayang ang lahat ng aming pinag-aralan espiritual. Ito ay para sa mga taong naniniwala lamang sa aming kakayanan. Isa pa, hindi po kami nanghihingi ng bayad sa inyo at nagsusumikap kami para makabili ng aming pagkain. Bulong-bulungan na naman ng mga tao roon ang naririnig ng dalawang magkapatid. Naku, sa una lang yan hindi magpapabayad. Tapos kapag tumagal-tagal, may bayad na rin ang panggagamot ng dalawang magkapatid na yan. Bahala na nga kayo sa mga naniniwala sa dalawang yan. Basta ako, sa ospital ako magpupunta, hindi sa dalawang batang albularyo. Kuya tara na, pabayaan na natin sila rito. Huwag na nating patulan ng mga yan. Wala silang nalalaman sa mundo ng espiritual, kaya ganyan ang lumalabas sa bibig nila. Puros na lang duda. Binaktas ng muli ng dalawang magkapatid ang daan patungo sa kanilang tahanan. Araw iyon ng Biyernes nang may makita silang tatlong kalalakihan na hindi pamilyar sa kanilang muka at maaaring dayuhan lamang iyon sa kanilang lugar. Subalit ang ipinagtataka nilang dalawa kung bakit kasama ng tatlong kalalakihang iyon si Aling Wilma. Sakto namang napalingon sa kanila ang matandang dating bumili sa kanila ng suman. Sumisenyas ito na lumiis na lamang sila ng daan. Subalit nagmatigas pa rin ang dalawang magkapatid at tinahak ang daan patungo sa tatlong lalaki na kasama ni Aling Wilma. Sambit ng wika pa ni Chad habang papalapit sila. Ano ho ba ang atin Aling Wilma? Sikat pang araw oh, pero parang gigil na kayo. Lalo na itong mga lalaking kasama mo. Taga saan ba sila? Ngayon ko lang nakita ang pagmumukha nila dito sa ating lugar. Sambit ng wika pa ng matanda na kanina pang sumesenyas sa kanila. Mga iho, wag na ninyo silang intindihin. Ipagpatuloy na lamang ninyong paglalakad. Sige na. Lumagpas ang dalawang magkapatid doon. Subalit tumahabol ito ng tingin sa kanila na para bang gusto silang lamunin ng buhay. Nababasa mo ba yung kilos nila kuya? Yung isa parang gusto nang lumipad eh. Sikat pa ang araw. Ang akala mo naman may magagawa sila. Nagtawag pa ng mga aswang itong si Aling Wilma. Kuya naman, kanina pa akong nagsasalita rito. Hindi ka pala nakikinig. Ano bang malalim mong iniisip? Mamayang gabi Boyet, tayong dalawa ang pupunta sa tahanan ni Aling Wilma. Matagal na tayong pinagtatawanan at pinaglalaruan ng babaeng yan. Siguro ito na yung tamang oras para ipakita natin sa kanya na hindi tayo pangkaraniwang tao lang na kayang tapatan ng lahat ng kakayanan nila. Maganda yung naisip mo kuya. Kahit ako matagal nang banas na banas dyan kay Aling Wilma eh. Akala mo kung sinong malakas na makukulam rito eh. Palibasa wala nang kumakalaban sa kanila noon nang tumigil si Itay sa panggagamot. Kinagabihan, mga bandang 11:00 na iyon ng gabi nang naganda ang dalawang magkapatid patungo sa tahanan ni Aling Wilma. Sambit ng wika pa ng kanilang inay nang makita ang kanyang dalawang anak. Ben, ang dalawang anak mo, hindi mo ba sila pipigilan? Baka mapahamak sila sa gagawin nila. May tiwala ako sa kanila Narisa. Alam na nilang dalawa ang gagawin, kaya ipanatag mo na lamang loob mo para naman manahimik ng lugar natin at mawala na yan rito sa Aling Wilma. Noong araw pinabayaan ko lang rin ang babaeng yan dahil na rin sa pakiusap niya sa akin. Subalit sa tingin ko sa mga oras na ito ay hindi na nakapagtimpi ang dalawang bata at maaaring sila nang uusga kay Aling Wilma.
Lumabas ang dalawa ng pintuan. Binaybay ang daan patungo sa tahanan ni Aling Wilma hanggang sa lubusang makarating roon. May daladala silang itak kung saan doon nila ikakarga ang orasyon na kanilang gagamitin sa pagpaslang sa 3 aswang. Subalit nagulat ang dalawang magkapatid nang makita nilang hinihintay na pala sila ng mga ito. Sambit na wika pa ni Aling Wilma nang masilayan sila ng mga iyon. Nararamdaman naming babalik kayo, kaya nandirito na kami taghihintay sa inyo at natatakam na ang mga kasama ko sa napakabata ninyong katawan. Nagbibiro ka naman, Aling Wilma. Ano ba yung mga kasama mo? Mga aswang lakad. Hindi kami natatakot sa inyo. Subalit ang ikinababahala lamang namin ay ang mga tao rito na maaari ninyong mapinsala. Kaya nga nagpunta na kami rito para wala nang ibang madamay pa na tulad ninyong mga dayuhang aswang dito sa aming lugar. Hindi nagaksaya ng oras ang dalawang magkapatid. Kagad silang sabay na nagusal at iniihip iyon sa kanilang daladalang itak. Sabay wika ni Chad sa mga ito habang tinitingnan ang daladala nitong itak na idinuduro sa 3 aswang. Tikman ninyo ang bangis ng mga salitang ikinarga namin dito at siguradong wala kayong ligtas kapag tinamaan kayo nito. Sambit na wika naman ni Aling Wilma na kanina pang animoy galit na galit sa kanila. Sugurin nyo na ang dalawang magkapatid na yan, mga baguhang manggagamot. Madali ang sinugod ang dalawang magkapatid ng 3 malalakas na uri ng aswang lakad na may matitipunong katawan at may mahabang kuko. Subalit hindi umubra ang mga yon sa ipinakitang galing ng dalawang magkapatid na madali namang napaslang ang 3 nilalang. Aling Wilma, ayaw ka na naming makita rito sa aming barangay dahil kung hindi, ikaw na ang susunod namin. Dalahin mo na ang bangkay ng 3 yan at ikaw nang bahala sa kanila. Subalit itong wag mong kalilimutan sa iyong pag-alis. Oo, mga baguhan nga kaming manggagamot. Subalit ang ginamit naming mga kaalaman ay pinangalagaan pa ng mga sinaunang henerasyon. Okay mga kahiwaga, napakaganda ng kwentong ito. Para sa akin ang komento ko lang dito. Hindi naman talaga mababase kung baguhan ng isang manggagamot. Kasi ang mahalaga dyan yung espiritual kung malakas. Tapos yung kaalaman na nakuha nila. At yun yung importante. Syempre yung disiplina na rin. Napakahalaga din nun para malaman nila kung saan nila gagamitin yung kaalaman. Kasi nga pagdating nga naman sa espiritual, pinipili rin kung sino yung tamang tao na maaari nilang pagkalooban. So yun lang mga kahiwaga. At kung may komento ka sa kwentong ito, maaari kang mag-comment dyan sa baba. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan. Pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kahiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga. Simulan na natin ng tunay na kwento.